Iga, sa mga oras ito patuloy ang paglalayag ng grupong Atin Ito para igit ang karapatan ng Pilipinas sa Panatag Shoal na bahagi ng ating exclusive economic zone. Sa pagmamasid ng Philippine Coast Guard, di bababa sa 19 na barko ng China ang nakabantay sa Panatag. Isa sa mga ito, lumapit pa sa bangkang dala ng Atin Ito. Namataan din ang mga barko ng China sa Escuadra Shoal na nasa kanluran ng Palawan at bahagi rin ng ating EEZ. Ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, malaki ang epekto sa Pilipinas kung magtatayo ang China ng artificial island doon. Saksi, si Joseph Moro. Pasado alas 7 ng umaga, nagsimula ang paglalayag mula Masinloc, Zambales ng 5 bangkang mahigit 100 ng sakay. Hindi raw pang-uudyok ang pakay ng ating mission, kundi ang pag-iit na tanging mga Pilipino ang may karapatan sa ating exclusive economic zone. Mag-aalas 10 ng umaga nang mamataan namin sila mula sa sinasakyan naming BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. Namigay sila ng mga gasolina at grocery items sa mga mangingisda at naglagay ng 12 boya. Ilang kilometro ang layo nito mula sa Masinloc sa Zambales at dito naglagay yung grupong Atinto ng mga boya na may nakalagay na Atinto. Ayon sa grupo, ito ay simbolikong pagpapakita na ang bahaging ito ng ating karagatan ay sa Pilipinas at para sa Pilipino. Sa puntong ito, wala pa kaming namataang China Coast Guard. Pero sa ere, ang Cessna Caravan aircraft na kasama sa mga nagmamasid at taga-PCG, nakita na ang mga barko ng China habang papalapit sa Panatag Shoal. 19 na Chinese vessel ang naroon bago pa man makarating ang grupong Atin Ito. 3 China Coast Guard vessel ang nakapwesto sa silangan, may 2 pang mas malapit. May 3 pang China Coast Guard ship malapit sa entrada ng Bahura, kalapit nila ang 10 Chinese Maritime Militia vessel. May nakita rin Chinese warship 27 nautical miles mula sa silangan-hilagang silangan ng Panatag Shoal. 2 floating barriers din ang makikita sa entrada ng Panatag. They really want to intimidate the civil society. No? Iniisip nila the more vessels that they deploy, it will threaten ang mga ganitong initiative ng civilian groups. Alam naman natin na ini-intimidate tayo ng China. Patuloy, imagine sa harap ng mga wooden fishing vessels ay mga militia at Coast Guard ang hiharap niya. Very disproportionate. Sisiguraduhin pa rin natin na safe pa rin ang ating mission. Habang papalapit ang eroplano ng PCG sa Panatag, doon na nagsimula ang mga radio challenge. Apat na beses ang radio challenge. Our Coast Guard pilot also challenged the PLA Navy warship for more than 5 times. Bandang alas 6 ng gabi, kita na rin namin ang mga barko ng China sa Panatag. Halos 2 kilometro lamang ang layo ng 2 barko. Palapit pa lang tayo sa Scarborough Shoal pero ngayon pa lamang nakikita na natin yung mga Chinese Coast Guard. At ito nga, lalapitan niya yung isa doon sa mga bangkong dala ng grupong Atin Ito. Kanina, itong isa pa doon sa mga bangkang dala ng Atin Ito pero wala naman siyang ginawa. Mukhang tinignan lang kung ano yung laman nun. Pero ito ay nag-survey din ng isa pang bangka ng Atin Ito. Sa kabuuan, 3 barko ng CCG ang namataan ng grupong Atin Ito. Pero tuloy ang paglalayag pa Panatag. Nagpalitan din ng radio challenges ang CCG at PCG. Philippine Coast Guard, BRP Bagakay, MRRB 4410. We are proceeding to our planned route. Request to stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Ang Chinese Foreign Ministry muling iginit ang kanilang soberanya sa Panatag Shoal na tinatawag nilang Huangyan Island. May goodwill arrangements daw ang China noong 2016 para makapangisda ang maliliit na bangka ng Pilipinas malapit doon. Kundi raw susunod ang Pilipinas sa pagtatanggol daw ng China ang kanilang karapatan.
Bukod sa Panatag Shoal, pinostehan na rin ng halos 40 barko ng China ang Skoda o Sabina Shoal. Nagpadala na roon ng barkong pandigma ang Philippine Navy. Isang buwan na rin hindi tinatanggal doon ng PCG ang pinakamalaki nilang barko para pigilan ng China na gumawa roon ng isla. Kamakailan na diskubre malapit sa Skoda ang durug-durug na coral na pinaniniwala ang simula ng paggawa ng China ng artificial island. At ang umano'y Chinese divers na galing sa 3 research vessels ng China na tila sinusuri na ang parteng yun ng dagat. Right now, it is the flashpoint because yun nga, doon natin nakita yung China na mag-uumpisa na mag-dredge, no? Mag-create ng artificial islands. Ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, malaki ang epekto sa Pilipinas kung magtatagumpay ang China na magtayo ng artificial island doon. May outpost sila, pwede nila bantayan 24 hours a day yung Reed Bank. Reed Bank is rich in gas. Ang estimate natin, 2 to 3 times larger than Malampaya. Yung Malampaya supplied us for about 25 years with gas. Yung gas dyan, 2 to 3 times larger. So it could even last up to 75 years. Malapit lamang din ang Skoda Shoal sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre na may mga sundalong Pilipino na hinahatiran ng pagkain at ibang supplies. It will be easier for them, no, na tuluyang harangan ang ating resupply operation sa Ayungin. Katabi naman ng Ayungin ang mischief-free Papanganiban Reef kung saan may base militar na ang China. Kaya kung makakagawa ang China ng isla sa Skoda Shoal, mapapagitnaan nila ang Ayungin at BRP Sierra Madre. Sa tingin natin, ginagawa nila is quiet encirclement. And at the same time, para mapalubog din nila yung BRP Sierra Madre na nandun sa Second Thomas Shoal. Hinihingan namin ng pahayag ang China pero nauna na nitong itinanggi na nagtatayo ito ng artificial island sa Skoda Shoal. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.